Praise God. Good morning po. Palakpakan po natin si Jesus. Ayan. Yun pong the best na palakpak para kay Lord. Okay. Sabihin mo nga sa iyong katabi, partner, masaya ako na andito ka ngayon. Iyon naman. Sa kabila naman, kung hindi medyo malayo sa iyo, kahit kawayan mo, sabihin mo, masaya akong nandito ka ngayon. Ayan. Okay. Praise God. Ako po ay masaya na nandito tayong lahat ngayon. At sa lahat po nang nagjo-join sa atin via FB Live, ako po ay masaya that you are joining us online. Ayan. I pray and declare na mapagpala po ng word ng Lord ngayon ang lahat ng nasa on-site at nasa online. Ayan. Okay. I think that was 2 Sundays ago when we talked about Quality Seed Part 1. And then last Sunday, tinuloy natin yon, yung Part 2. At tayo po ay naturuan kung paano nga ba makapagtanim ng quality seed nang sa gayon tayo po ay maka-experience ng quality harvest. At nabanggit ko rin po doon yung iba't ibang klase ng mga seed. We have the offering, etc. At isa po doon ay ang first fruit. At yan po ang pag-uusapan natin ngayong umaga sa biyaya ni Lord. Everybody say first fruit. Let's pray. Father, maraming salamat po sa biyaya na kami po ay makapag-Sunday service. We praise you, we glorify your name, we honor you, we adore you, we worship you. You are worthy to be praised. You are beautiful, God. You are wonderful, beyond comprehension. Napakabuti niyo pong Diyos. Humihingi po kami ng tawad sa aming mga nagawang kamalian, sa aming mga pagkukulang, maging sa aming mga kalabisan. At kung may mga nakikita pa po kayo, Lord, na mga karumihan sa aming mga buhay, forgive us, Lord, and cleanse us with your blood, O Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus, for you are our righteousness. Salamat po sa biyaya ng kapatawaran. We receive it in Jesus' name. Lord, dinededicate po namin sa inyo ang Sunday service na ito. Kayo po ang magturo. Bless the lips of your servant as I preach your word. Pagpalain nyo rin po ang lahat ng makakarinig ng iyong word, mapa-online or on-site. And we pray na kayo po ang siyang humipo sa puso't isip namin. Kumilos po kayo, O Banal na Espiritu, turuan nyo po kaming lahat. Salamat po. And we are declaring your complete victory, O Lord Jesus, and the defeat of the enemy in Jesus' name. At wala nga pong ibang maparangalan, mahayag, mataas at makilala sa aming kalagitnaan, sa lahat naming gagawin at pag-uusapan, kundi ang tanging pangalan nyo lang po, Lord Jesus. Dinededicate po namin sa inyo ang Sunday service na ito. Be blessed, O God, at bunga na lamang po no'y mapapagpala ang inyong mga anak. Lahat po ng mga kapatid namin na parating pa lang, lahat po ng mga kapatid namin na magjo-join pa lamang po sa online service, we pray na ang inyo pong pagsama at pag-iingat ang kanilang maranasan. Thank you so much, Father. To you alone all the glory. Ito po ang aming prayer in Jesus' name. Everybody shout and say, Amen. Okay. Once again, everybody say first fruit. Ano ang first fruit? Sabi po sa Nehemiah chapter 10 verses 35 to 36, itinatakda namin sa aming sarili na dalhin ang mga unang bunga ng aming lupa at ang mga unang bunga ng lahat ng bunga ng bawat punong kahoy taon-taon sa bahay ng Panginoon. So we can see that makikita natin na yung binabanggit diyan ay mga bunga. Okay? So, mamaya, iaanhin natin yan, pag-uusapan natin yan. Pero in verse 36, sabi po ron, at upang dalhin din sa bahay ng aming Diyos, sa mga pari na nangangasiwa sa bahay ng aming Diyos, ang panganay sa aming mga anak na lalaki at ng aming mga hayop, gaya ng nakasulat sa kautusan, at ng panganay sa aming bakahan at ng aming mga kawan. Noon pong panahong iyan, na yan ay naisulat o ibinigay ni Lord ang command na iyan. Malimit po ay agricultural ang yaman. Para daw po malaman o masukat ang kayamanan ng tao nung una, ay depende sa lawak ng palayan o taniman, depende sa dami ng hayop na alaga. Hindi po kagaya ngayon na pagka sinilip mo ang grahe, naghilera ang sasakyan, mayaman yan.
Noon po, pag sinilip mo ang bakuran at maraming baka, ayun ang mayaman. Pag sinilip mo at maraming tupa, maraming kambing, maraming halaman na namumunga at napapakinabangan, yun po ang sukatan ng yaman. Ayan. Kaya nga po, ang gusto ni Lord, siya ay papapurihan, maparangalan sa pamamagitan ng mga blessing na meron ng kanyang mga anak. Ngayon, since God wants us to honor Him, maparangalan siya ng ating mga yaman, kagaya ng sinabi niya sa Proverbs na mamaya pag-uusapan din natin, God wants us to offer Him the first and the best. Ayan. So kung dati, agricultural po ang yaman, ngayon, ito na po ay yung ating mga unang sweldo, yung kita sa trabaho, tubo sa negosyo, yan na ngayon ang sukatan mo ng yaman. Ano pa? Investments, yan ang sukatan ng yaman ngayon. Kaya hindi mo pwedeng minuse ng iyong kapwa pag nakita mo. Naka-t-shirt lang, naka-pantalo, naka-chinilas. Aragay mayaman. Hindi mo pwedeng minuse, dahil makamamaya, ay napakayaman nga dahil ngayon ang sukatan na ay hindi sa kung ano yung nakikita mo, kundi kung ano yung net worth niya. Diba? Sabihin mo nga sa katabi mo, net worth. Wow. Diba? So ano po ang first fruit? Ito po ay yung unang bunga o unang anak sa agricultural. At sa panahon natin ngayon, ito po ay yung unang sweldo, unang kita sa trabaho, unang tubo sa negosyo or investment. Okay. Saan po kinukuha ito? Sa bawat sources. Kung babalikan po natin yung 35 and 36, ang sabi po roon, itinakda namin sa aming sarili na dalhin ang mga unang bunga ng aming lupa at ang mga, everybody say, ang mga. So ito po yung plural, ang mga unang bunga ng lahat ng bunga ng bawat punong kahoy. So we can say na plural po ito. Kasi na ang mga tapos ng lahat. Okay? So ibig sabihin, noon pong una, pag nagpa-first fruit po sila, halimbawa, nabuhay na si BJ noong panahong ito. Si BJ ay may tanim na mangga, may tanim na chiko, at may tanim na papaya. Pag siya ay nag-first fruit, ang kanyang first fruit ay unang bunga ng mangga, unang bunga ng chiko, unang bunga ng papaya. Tatlo ang sources niya. Ang counterpart po ngayon nitong ating modernong panahon, ay depende sa kung ano yung mga sources mo. O di si BJ nga ay naging professional at namumuhay sa panahon natin ngayon. At si BJ ay merong trabaho, merong negosyo, at merong sideline. So those three sources, yun ang kukunan niya ng first fruit na i-offer niya kay Lord. May first fruit po si BJ sa kanyang trabaho, may first fruit si BJ sa kanyang negosyo, may first fruit si BJ sa kanyang sideline. Amen ba, BJ? Oh, amen. Yun po ang first fruit. What else? Dinabanggit ko nga sa inyo sa bawat sources. At hindi basta source. Hindi basta sources. Ang pinanggagalingan po ng ating ino-offer na first fruit kay Lord ay galing sa sources na umuulit or recurring. Everybody say recurring. Umuulit. Ayan. So kung hindi umuulit yung source na yon, wag mong ipe-first fruit. Example, nakamana si Bieber. Nasa si Bieber? Bieber, asan ka? Nandiyan sa loob. Sige. Nakamana si Bieber ng 200 hektaryang lupa. Ako, tontuwa doon sa loob. Hindi niya yun ipe-first fruit dahil hindi naman lagi-laging pamamanahan siya. Once lang yon. Okay? What else? Si Pitts at saka si Gloopy nagpakasal. Talaga naman. Pag di pa natuloy, iwan ko lang, lagi ko nang dinideklara linggo-linggo. Nagpakasal si Pitts at si Gloopy. Yung sabog sa kasal, hindi nila ipe-first fruit yun. Unless nangako si Pitts na pakakasalan niya si Gloopy taon-taon. Ay, talagang may gastos yun. Lalo ng ninaw. Okay.
So, ang ibig ko sabihin, ang first fruit po na i-offer natin kay Lord ay galing sa sources na umuulit-ulit. Like, trabaho, negosyo, yan po yon, or investment. What else? Kung meron ka naman, halimbawa, hindi mo talaga yon tinitingnan as one of your sources. Let's say, si Sir, mamaya na yun. O sige, pwede, ituloy natin. Halimbawa, si John Philip, may nag-alok sa kanya. Sabi sa kanya, Par. Bakit? Baka balita ko ay mayayaman yung mga kasama nyo sa church, mga taga JA1 San Jose na mayayaman. Parang wala atang pandinig ang mga naririto. Balita ko, napakayayaman ng taga JA1 San Jose. O di, sabi naman ni John, Amen! Bakit? Paano mo nabalitaan? Obvious naman. Oo. Ay ba, merong ipinagbibiling lupa ang aking tita. Worth 15M. Alok mo naman. Baka may mapapaibig sa mga kasamahan mo sa church. Malay mo. Ikaw ang makabenta, may 1M ka. Di si John naman, siya, sige, pag naalala ko, yun na nga ang problema. Pag naalala pa. Tapos kasama si Bieber. Sabi, Bieber, paalala mo sa akin na. Si Bieber pa ang magpapaalala. Lalo na. Ay, di ito na. Pagdating sa church, naggrupo-grupo yung mga boys. Ngayon, si Brother Joseph, nakapagkwento. Sabi ni Brother Joseph, mga pogi, baka may kilala kayo nagbebenta ng lupa. Bakit? Bakit po? Ako'y bibili. Mapaglagyan ng pera Nakakinabang langay bangko, bibili ako. Magkano ka pong budget? 15M. Aba, ay talaga namang eksakto. Sa madaling salita, nabenta ang lupa, ang referral ay kay John. Nabigyan si John ng 1 million. Aba, hayahay. Ngayon, hindi naman yung talagang trabaho o negosyo o hanap buhay ni John. Pero kung gusto po natin na maging recurring source yung ganong bagay, then, honor the Lord with your first fruit from that source. Diba? Nagigets nyo? Kung gusto nyo magpaulit-ulit, na every month, every year, o every other week, ay kumikita ka sa referral, why not? Then honor the Lord with your first fruit from that source. Are you getting me, church? Nakukuha po natin? Ayan. So kung gusto mo na yung source mo ay umulit, at maging pangmatagalan, hindi siya one time lang, honor God with your first fruit from that source. What else? Wala po itong amount. Hindi po ito kagaya ng mga nakaset. Wala itong amount na dapat halagang ganito. No. Hindi po kasi siya percentage. Kaya hindi po siya issue kung magkano, kung gaano kalaki, di siya issue. Ang issue ay kung ito ay una at the best. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, una at the best. Bakit kailangan una at the best? Kasi ang pagbibigyan natin ay the first and the best sa ating mga buhay. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Okay? Paano po kung ang gusto kong ibigay ay hindi yung una? Dahil yung una ay napakasarap. Paano po pag ang gusto kong ibigay ay yung hindi una? Hindi first fruit yung. Ang tawag doon, next fruit. Kaya nga first una. Kaya kapag hindi na una, ay di next fruit ang tawag. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, first fruit. Hindi next fruit. Lalong hindi leftover fruit. Remember, ang pagbibigay ng first fruit natin kay Lord ay pagpaparangal sa Diyos. Kaya mapaparangalan ba ang Diyos when we give Him the leftovers? Okay. So, yun po ang first fruit. Kailan ito ibinibigay? Sabi po sa Nehemiah 10:35, nakalagay po riyan,
Itinakda namin sa aming sarili na dalhin ng mga unang bunga ng aming lupa at mga unang bunga ng lahat ng mga bunga ng bawat punong kahoy. Taon-taon sa bahay ng Panginoon. Everybody say, taon-taon. So, every year po ay na-offer natin kay Lord ang ating first fruit. Tuwing simula ng taon. And what is that month? January. Ibinibigay sa simula ng taon, sa unang araw, sa unang linggo, o sa unang buwan. Okay? Or, kung kailan dumating ang first fruit, kahit di January. Diba? Sino po yung sa biyaya ni Lord ay dumating na ang first fruit niya? Oh, diba? Praise God! At you are so blessed kasi your rating ay tapos na. At ako naniniwala, some of you here ay naibigay na ang inyong first fruit. Kaya humanda ka na dahil ani na ang kasunod niyan. Okay? Ngayon, kung hindi pa dumadating, huwag kang malungkot. Halimbawa, natapos ang January, hindi pa dumadating si first fruit, huwag kang malungkot. Baka kasi sabihin mo, ala, February na. Baka yun na, pag February na baka yun na yung sinasabi ni Pas na next fruit na rin. Allah, next fruit na, hindi na first fruit. Hindi po. Kasi nga, kung hindi pa dumarating, ano kang gagawin? Alam nga namang i-first fruit mo ang iyong inay. Oh, inyo na huwara, the best. Hindi pwede. Ano? At dumating siya ng Feb. O, di Feb. First fruit pa rin yun. Kasi siya'y unang dumating na blessing ngayong 2024. Are you there? Okay. Ano pa? Pwede rin po na kung halimbawa in the middle of the year, meron kang itinayong bagong business. Even if it's not January, yung unang kita mo doon sa iyong bagong put up na business is also first fruit. Sino po rito yung naka-experience na nag-put up ka ng business? Ang ganda-ganda, planado, etc., in demand, etc. Talagang ikaw excited, pinagpe-pray mo, pinadedicate mo pa. Ano? Pero napansin mo, parang hindi naman nag-prosper masyado. Parang hindi ata nag-prosper. May tatanong ako sa iyo, did you honor the Lord with your first fruit from that business? Kasi nga po ang Diyos, grabe ang pangako sa bawat pararangalan siya ng unang bunga. Mamaya pag-uusapan natin yan, maganda po itong topic na ito. Okay. May tinayo kang bagong business in the middle of the year, yung kita or yung unang income noon, i-first fruit mo. And that is also first fruit, kahit pa in the middle of the year o kahit patapos na ang taon. What else? Natanggap ka sa work, hindi na January. Halimbawa, natanggap sa work si Pitts o nagka-work si Pitts, September. Yung unang sweldo ay first fruit yon. If you want na mabless ka dun sa iyong work na yon, then honor the Lord with your first fruit from that work. Okay. Ano pa? Kailan ibinibigay? Sabi ko nga sa inyo, taon-taon. So, every year, basta dumating yung unang blessing mo of that year, yan ay first fruit. At hindi na po dapat pinapatagal. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, partner, ang first fruit, hindi na pinapatagal. Pag dumating na sa iyo, wag mo nang im-imin. I-offer mo na agad. Baka mautay mo eh. Diba? Ang mahirap ay pag nautay mo na, bubulungan ka na ng kaaway. Ala, wala na, nautay mo na, iyain na, panindigan mo na, humingi ka na lang sorry kay Lord. Gracious naman si Lord. Tunay nga sinabi, tunay naman na gracious si Lord. Kaya lang you will miss the blessing. Sayang. Okay? Bakit hindi na kailangan bakit dapat hindi pinapatagal? Kasi nga, una, humahaba yung panahon na ikaw ay matetempt na kainin, na gamitin. Kung ba't ganaman yung mga una, yan ay laging mapakasarap. Yan na laging quality, yan na laging maganda. Okay? Hindi naman talaga siya applicable sa lahat. Hindi ko pwedeng sabihin na kahit sa mga anak, yan ang pinaka-the best dahil ako, panganay, napaka-self-serving naman. Oh, meron din namang bunso, pero wala pa, yung mga anak pantay-pantay yan. Ano, sabihin mo nga, ang mga anak pantay-pantay yan. Oh. Merong mas matatangkad, pero sa pag-ibig at sa paningin ng una ng Diyos,
pangalaway ng mga magulang, pantay-pantay yan. Minsan lang akala natin hindi, pero pantay-pantay yan. Nung ako po'y naging magulang, ako, challenging pala, na wag mararamdaman ng mga anak na merong favorite. Challenging pala. Lalo pag dalawa ang titimbangin mo. Hindi kagaya pag tatlo at least meron na sa gitna. Anyway, sa parusa, pantay-pantay lalo. Madali lang sa parusa. Okay, tuloy natin. Para hindi tumagal ang panahon na ikaw ay matutukso. What else? Para hindi mawala yung concept of being first. Let's say, dumating si Pampers Fruit. Tapos, arena, obvious na Pampers Fruit. Unang dumating ngayong taon at the best. At yung laging sinasabi ni Pastor, pag may dating sa akin, may dating kay Lord, may dating aray, may hapde, may correct, may naguhit. Diba? Kaya lang, kailangan din ng kailangan kong pang magbayad din kailangan kong unahin are. Repeat after me, kailangan unahin are. Kailangan ding unahin ito. At ito pa kailangang unahin. Ano nangyari? Hindi na si Lord ang naging una dahil meron kang inunang iba. Kaya hindi po ito pinatatagal. Pagdating, ibigay mo na agad para hindi mawala ang concept of being first. Are you there? Pastor, pag ibinigay ko po, ano hong ipambabaong ko? Ano pong ipambabaon ng mga kapatid ko, ng anak ko? Ano pong ang panggagastos namin? Okay? Sino pong nakakaalala na kapag ang iyong seed ay sacrificial seed, may tatak na urgent? Sino nakakaalala na nung Sunday na pag-usapan natin na since sacrificial seed ang itinanim ng balo, agad-agad siya'y umani? Alam nyo kapag ang seed mo may nakatatak na urgent, mabilis ang ani niyan. Ito'y naikwento ko sa mga life group leaders. Pagdating po ng aming first fruit, ibinigay na po agad naming mag-asawa for the glory of the Lord. And yes, kasabay pong dumating ng first fruit ang bill ng kuryente, magbabayad na rin po ng renta sa bahay, magbabayad na rin po ng internet. Ang dami pong bayarin. As in, sabay na sabay sila. Titistingin ka talaga. At sa biyaya at kapurihan po ng Diyos, nag-decide po kami mag-asawa, hindi, ibibigay na natin. Dahil ito naman ay may tatak na urgent. Alam niyo po, hindi pa po namin naiibigay kasi yung pang-first fruit namin, hindi pa naman din dumadating that time. Though alam namin kinabukasan dadating na, kaya nag-usap na kami, nag-decide na kami. And you know what, church? You know what? Pagdating po nung araw na dumating ang first fruit, alam nyo, nag-decide pa lang po kami, may ani na. Ang sabi ko, nag-decide pa lang po, may ani na. Hindi pa naiibigay dahil hindi pa dumadating kinabukasan pa, pero decided na kami mag-asawa. Pagdating ng blessing na yan, first fruit na yan. At talagang kami mag-asawa ay tulala. Dahil talagang may lasa. Sabi mo nga sa katabi mo, may lasa. Naguhit pa. Okay? Pero you know, kung anong ginawa ni Lord, nakita ng Diyos may tatak na urgent. Kaya, balik tayo. Naku, paano kung ibabaon ko? Ano yung ibabaon ko? Kung mag-alala, may tatak yang urgent. Kaya ang sacrificial seed na may tatak na urgent, ay urgent din ang ani. What else? Hindi naman tayo pwedeng puro spiritual lang, puro faith. Okay? Kailangan din ng wisdom. Kaya, since alam mo na every year ay mag-first fruit tayo para maparangalan natin si Lord, dapat meron kang paghahanda. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, paghahanda. Anong handaan? Yan naman, mahirap lagi. Handaan, puro handaan Paghahanda. Ano ibig sabihin ng paghahanda? Dapat nagre-ready ka rin. Yung mga tipong, January mag-first fruit. Tuduhan yung tuduhan. Ayoko na, nakakahiya na kay Lord na ako yung laging nagdadahilan pa, Lord, kailangan ko unahin nawawala ang prinsipyo ng pagiging una. Ay siya, September, October, November.
ay siya ay maghihigpit muna ng sintron. Tipid-tipid. Oh. Yung mga sangyup na every week, once a month na lang muna. Oh. Yung mga milk tea na every other day, gawin na lang once a week. Oh. Yung laging naglo-load ay once a month na lang. Maki-hotspot na lang muna. Oh. Mahalagay na agad na messenger. Oh. Total, ikaw naman inahingi rin kay Lord. Pinag-fasting mo na rin naman yung Facebook. Kung ano-ano lang din naman nakikita mo doon. Hindi yung gagaling yung pag-browse mong gayon, walang picture, walang video, no data. Oh. Ayos yun, basta may messenger. Yun ang mahalaga para nakakapag-follow up tayo, no? Nakakapag-kumustahan. Oh. Tipid-tipid muna. Bakit? Paghahandaan ko. Para pagdating ng January, pag na-receive ko ang first fruit ko, hindi na ako mag-iisip, paano ito, hindi mo pahihirapan na masyado ang sarili mo. I-honor mo na si Lord with your first fruit. Anong panggastos mo? May savings ako. Napaghandaan ko. At alam nyo ba, doon pa lamang sa effort na nag-save ka, because you want to honor the Lord with your first fruit, doon pa lang pinaparangalan mo na si Lord. Tipong September, ako'y nagtitipid na, ako'y nagsesave na, ano sasabihin ng Diyos sa iyo? Ang anak ko ay September pa lamang, excited na akong parangalan sa kanyang first fruit. Oh, believe me, grabe yung glory yung binibigay mo sa Lord. Kita na agad, puso pa lang, kita na agad. Okay, di pinatatagal kasi nawawala ang concept ng una. At actually, kahit hindi ituro or kahit hindi i-announce, ay pwede mo nang dalahin. Pwede mo nang i-offer ang first fruit. Okay? Kaya, yung mga nakapag-first fruit na, nung mga nagdaang Sunday, nako, receive your rapid harvest. Receive bountiful harvest. Humanda ka. Ang titindi na nung mga narinig kong testimonies nung mga nagdaang araw. Okay. Letter C. So ngayon, nalaman natin kung anong first fruit, nalaman natin kung kailan ibinibigay, saan o kanino ibinibigay. Nehemiah chapter 10 verse 36. At upang dalhin din sa bahay ng aming Diyos, sa mga pari na nangangasiwa sa bahay ng aming Diyos. So, ano ba yung bahay ng aming Diyos? Ang modern counterpart po niyan is our local church, which is JA1 San Jose. Sabihin mo nga sa katabi mo, partner, ang JA1 San Jose, ang aking local church. May kwento ko mabilis na mabilis. Kanina may mga dalagita, bumabari yan. Nakasakay sa tricycle, bumabari yan. Nagtanong, dito ga po ang JA1? Di ako naman tuwan-tuwa, wow! Oo, dito JA1. Tawag ko si Nicole, Nicole, dali, welcome mo mga rin. Dito, yung sa ano daw po Don Luis Subdivision. Sabi ko, ito ang barangay, Don Luis. Ito, subdivision yan. Ito nga po yung JA1. Oo, ito yung nag-iisa. Ito, wala nang iba. Tapos tinawag ko si Nicole, dali, welcome mo. Yung pala naman, tagpuan lang. May katagpuan lang. Dito ang meeting place. Talaga namang, ang treatment namin, welcome! Yung tagpuan lang pala. At least, nagiging tagpuan na. At least, familiar na sila na may JA1 dito, may church. Diba? Word of mouth na. Oh, di yung nasakyan tricycle, tanda na ngayon, ito ang JA1. At least, nagiging word of mouth na siya. Hindi kagaya dating JA1. Ano yun? Oh, di ba? JA1. Ang sunod, JA2. Sunod-sunod yan eh. Okay. Joke lang ho yun ha. Baka may magtanong, ano ho yung JA2? Saan ho yun? Walang JA2. Okay? Anong JA2? Lalo na. Okay. So, sabi dyan sa verse, saan daw dadalhin? Sa bahay ng aming Diyos. So, ang modern counterpart po ay local church. Sa mga pari na nangangasiwa sa bahay ng aming Diyos. So, ito ay the men of God, the leaders, the pastors. Okay. Hindi po dinadala ang first fruit sa charity. Ito ang aking first fruit. Dalhin ko doon sa sa mga charity. Anong unang pumapasok sa isip nyo pag narinig nyo yung charity? Ano yung next word? Kasi ako po pag narinig ko charity, ang sunod sa isip ko sweepstakes. Sorry po ha. Ewan ko, ganun, yun laging nasa isip ko. Pag narinig ko charity, sweepstakes. Okay. Sino po ang nakabalita, na-confirm na ba na edited? Yung nanalo ng sa loto?
Meron daw nagkukwentuhan mag-asawa, sabi, mahal, anong gagawin mo kapag nanalo tayo ng gayang kalaking ano? Ilang milyon yun? 200 million ba? Basta, madaming pera. Anong gagawin mo pagka nanalo tayo ng gayang kalaki? Ang sagot nung asawa, wala. Ha? Eh, napakalaking pera, wala kang gagawin. Sabi nung asawa, hindi man ako nataya sa luto. Paano naman ako mananalo diyan? Okay. Hindi dinadala sa charity. Hindi dinadala sa kung sino man yung mas nangangailangan sa tingin mo. Kasi ang Diyos mismo ang nagsabi, dalahin sa kanyang simbahan. Okay? Hindi dalhin sa kung saan. Hindi ho, blessed naman na ho ang church namin. Doon na ho namin dadalhin sa mga mas nangangailangan, sa mga mahihirap, sa mga walang makain, sa mga walang bahay. Pag yan ginawa mo, hindi first fruit ang tawag dyan. Yan ay love gift. Okay? Yan ay seed sa mga pinagbigyan mo. Pero kung gusto mong maging first fruit talaga, yung first fruit mo, then let's do what God wants us to do pagdating sa first fruit. At ang sabi ni Lord, dalahin sa bahay ng Diyos. Okay? What else? Pwede po bang ibigay sa ibang church? Halimbawa, ang JA1 San Jose ay super blessed na, mega church. Ang lupa ay 10,000 square meters. Ang mga na-attend lahat nakakutsi na. Yung iba nalilate pa dahil dalawa ang kutsi. Kung ba't naman parehong dinadala pa, ewan ko baga ako nung nasa isip. May kutsi na late pa, ewan ko baga. Ano ba? Sobrang blessed na. Ang church na ng JA1 San Jose ay meron ng 1,500 seating capacity. Grabe, sobrang blessed. And then sabi nung member, napaka-blessed na po ng aming church. Sa ibang church ko na ibibigay ang aking first fruit. Pag ginawa mo yon, hindi first fruit ang tawag doon. Ang tawag doon ay love gift. Kasi ang sabi ni Lord, sa local church, sa iyong bahay. Sa iyong bahay. Oh, alam nga namang sabihin mong ako ho ay sa JA1 San Jose pero ako talaga ay taga JA1 Lukban. Mahirap yun. Kung gusto mong magbigay sa ibang church, eh, ang tawag doon love gift. Okay? Pero ang first fruit, sa ano kanino dinadala? Sa church mo, sa local church mo. Once again, sabihin mo nga, JA1 San Jose. Local church ko to. Yun. Palakpakan nga natin si Lord sa buhay ng bawat isa dito sa JA1 San Jose. God bless you. Okay. Letter D. Bakit kailangang magbigay ng first fruit? Ano bang meron? Bakit kailangan mag-offering ng ganitong klaseng offering ng first fruit? Bakit? Una, upang kilalanin na lahat na tinatanggap natin ay biyaya ng Diyos. Okay? Marami po ang nag-aakala na dahil sa Kanya ang kung anumang meron siya. Sino po yung nakakarinig na ng gayon ng mga imikan? Nang dahil sa aking galing, nang dahil sa dugot pawis ko yan, lahat na itumulo para lang yan ay maathika ko. Di ba? Hindi nila alam na ang Diyos mismo ang nagsabi na huwag mong kalilimutan ng iyong Diyos kapag ikay masagana na. Huwag mong kalilimutan ng Diyos na nagbigay ng iyong kakayanan na lumikha ng kayamanan. Hindi natin alam. Kasi akala nga natin, nakabase lang tayo sa nakikita natin, kaya akala natin, dahil natin, kaya tayo ay nagkaroon ng kung anumang meron tayo. Hindi natin alam, kaya tinuturuan tayo ng Word of God. Para tayo ma-inform. Para i-obvious, ipamata sa atin na ang lahat ay biyaya lamang ni Lord. Sabihin mo nga dyan sa iyong katabi, ang lahat ay biyaya lang. Ay hindi, pastor. Kitang-kita ko ako talagang naghirap. Yung lakas mo saan galing? Sa kanin? Sige na, pagbigye. Saan galing ang kanin? Sa bigas, ha? Saan galing yung inilagay na bigas na yan? Sa madaling salita ay mga magsasaka, ang mga naghirap diyan, binili ko ang bigas nila. Okay. Saan itinanay? Sa lupa.
Saan galing ang lupa? Sabi po sa science, yan po ay million years ago. Yan ay mga bato na nadurog. Kasama na ho yung mga na-decompose na mga namatay na hayop ng unang panahon. At saka yung mga dahon-dahon, yung mga puno. Sama nyo na yung mga dinosaur na malalaki. Yan ho, naging lupa. O, sa madaling salita, saan galing ang lahat? Ay, yung ganun may tatanong pa, pastor, siyempre sa Diyos. O, di sa Diyos nga galing lahat. Ay, hindi, pastor, ako talaga naghirap dun. Bahala ka na sa buhay mo. Are you there? Galing ho yan sa aking sipag at tiyaga. Talaga. That's good, na ikaw ay masipag at matyaga. Pero, wala na ibang sources yan. Pero kung hindi ho ako biniyayaan ni Lord ng sipag at ng tiyaga, ay dahil sa totoo lang ho, ay talagang wala na ho kung nauubos na ho ang tiyaga ko, ay paggar na mga kliyente, liligalig na liligalig, tapos sasabihin ni, ano, bibili ho kayo? Itatanong ko sa aking asawa. Lahat ay galing sa Diyos, lahat ay biyaya. At dahil lahat ay biyaya, once again everybody say, lahat ay biyaya. Lahat ay biyaya. Dahil lahat ay biyaya at dahil lahat ay galing sa Diyos, kailangang i-recognize ito. Dapat i-recognize na si Lord ang pinanggalingan ng lahat. Pwede ba sabihin mo, Lord, salamat po. Lahat ay biyaya ninyo. Pwede ba palakpakan natin ang mapagbiyayang Diyos? At dahil ang lahat ay biyaya, at kailangan itong i-recognize, kailangan nating i-recognize, syempre, sa paraang gusto ng Diyos. Sa paraang gusto niya. Upang kilalaning lahat ay galing sa Kanya. At alam niyo kung anong paraan na gusto ng Diyos na ang pagre-recognize natin at pagkilala na ang lahat ay galing sa Kanya? It's by offering and honoring Him with our first fruit. Okay. This is the principle of the first. Everybody say, principle of the first. Ang ibig sabihin po nun ay yung pagkilala kung kanino galing. Ayan. Sino po ang mga nakakapag-life group sa bahay? Balita ko, kina Elaine at Eloy nag-life group, sina Pasnix, ano? Kagabi ba yon? Wow. Okay. Sino nag-prepare ng food? Sina Elaine. Wow, that's good. Nakakatuwa naman. Nung kakain na kayo, sinong inuuna ninyong operang kumain? Wala, hindi na kayo nag-alok. Grabe kayo. Yan ang topic sa mentoring, ha? Di ba? Usually, pag merong naghanda, nag-invite sa inyo ng kainan, naghanda, miski pa bisita ka, sinong unang-una mong inaalok na umunang sumandok at kumain? Yung may bahay. Yung naghanda. Bakit? Pagkilala na ang mga yan ay galing sa kanila. Di ba? Yun. This is the principle of the first. That is why, since we want to acknowledge na si Lord ang pinanggalingan ng lahat, kaya yung una ay ihahandog mo sa Kanya. I-offer natin sa Kanya yung una. Pagkilala na, Lord, kayo na po muna. Sa inyo naman po galing lahat. Are you there? Nakukuha po natin? Ayan. Sa Old Testament po ay may mga magagandang illustrations po ng first fruit. Naalala nyo po nung nasakop ng Israel ang Jericho. Diba? May walls of Jericho. Biyaya ni Lord, pinabagsak ni Lord. Diba? Hindi naman nila kayang sakupin eh. Wala silang kakayanang pabagsakin ng walls of Jericho. Bakit? Ay ganugang kakataas, napakataas ng walls. What else? Gaanong kakapal? Ang description po ng Bible ay kasya ang 2 chariot sa ibabaw, magkatabi. Gaanong kakapal yun? Impenetrable. Kasya ang magkatabing 2 chariot sa ibabaw ng wall, gayong kakapal. So, kung halimbawa na nasa 3 meters ang lapad, hindi ko alam, di na mga 6 meters ang kapal. Gaanong kakapal yon? At we know the story, si Lord ang nagpabagsak ng walls. At pagkatapos po noon,
Siyempre, they conquered the Jericho at meron dun puro mga spoils of war o samsam. And this is the very first time na ang Israel po ay makakaranas na sila ang kukuha ng samsam. Bakit? Bakit first time? Lagi sila ang nasasamsaman. Lagi sila ang talo noon eh. Lagi sila nasasamsaman. Ito na ang unang-unang pagkakataon na sila'y makakasamsam. Pero ano ang sinabi ng Diyos? Lahat ng masasamsam sa Jericho ay akin. Lahat ng masasamsam sa Jericho ay first fruit. This is the very first city na makokonquer ninyo as you enter the promised land. Since this is the very first, lahat ng blessing dyan, i-offer ninyo sa akin, sabi ni Lord. Yan ay first fruit. Imagine ninyo mga Israelita that time, di kayo sila paragang takam na takam. Ang karakter kasi ng first fruit nga, sabi ko sa inyo, masarap gastusin, masarap gamitin, masarap pang akin na lamang, lalo na kung halimbawa, first job. Tapos, your first job, first salary. Oo, ang tagal kong nag-aaral, ang tagal kong pinakayimit-imit dito, tagal kong pinakaintay-intay, aking ito, talagang ito ibibili ko ng lahat ng gusto ko, talagang bibili ako ng 2 kilong hotdog, talagang ako'y deprive sa hotdog, tender juice, may cheese sa luwag. Deprive ako riya, ako tipid na tipid nung college, bibili talaga ako niyan, ano pa, at saka bibili ako ng mga Coco Crunch, ako hindi makahingi sa pamangking ko, kadamot-damot. Inuuto ko na, hindi pa makahingi. Miski yung mga nalambot na sa fresh milk, di pa mahingi kaya naman na, bibili rin ako. Ako'y deprived di yan. Ako'y bibili fresh milk. Talagang hindi nakakainom niyan nung maliit pa ako nakainom. Di ba? Yung na-deprive ka ng bata ka, kaya nung unang sweldo mo, ang dami mong gustong bilihin. Are you there? Ang dami mong gustong bilihin. Tapos narinig mo ngayon itong teaching na ito. Siguro, naglalaro sa isip mo, kala ko ay ito na ang pagkakataon ko hindi pa rin pala. Pero mamaya mas maunawaan mo kung gaano kaganda ito. Imagine yung mga Israelites that time. Takam na takam sila soon. Pero ano sabi ni Lord? Huwag niyong papakialaman yan. Hindi yan ninyo, yan ay akin. Ano nangyari? The following day, kinausap po ni Lord ang leadership ng Israel. Sabi ni Lord, ano sabi ko sa inyo sa mga samsam sa Jericho? Huwag pong kukuhanin, inyo pong lahat. I-offer po sa inyo lahat first fruit. Sabi ni Lord, ninakawan nyo pa rin ako. Sabi ng leadership ng Israel, hindi ho, binigay ho namin lahat sa inyo. Alam ko lahat, kita ko lahat. Ninakawan nyo ako, hindi nyo binigay sa akin lahat yung samsam, yung first fruit. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, partner, alam pala ni Lord ang hindi nagbigay ng first fruit. Ano ka hindi alam ni Lord? Lahat alam ni Lord. Sabi ni Lord, hindi. Ninakawan nyo ako. Nakaw pala yun. Sabi ng leadership of Israel, hindi ho, wala ho. Hindi. Meron dyan sa inyo kinuha, itinagaw. Ituturo ko sa inyo kung sino. Ano pong gagawin natin, Lord? I-gather ninyo lahat by tribes. Tinatawag, lahat by tribes. Pila. Di 12 pila, yon 12 tribes Tapos sabi ni Lord, ipaiwan mo yung tribong iyan. Yung isang tribong yan, paiwan mo. Yung 11 tribo, uwi na. Ari na lang daw tribong are. Galing sa tribong yan, ipaiwan mo itong pamilyang ito. Yan daw sa inyong tribo. Paiwan daw yung pamilyang iyan. Tapos sabi ni Lord, sa mga mag-aanak na yan, ipaiwan mo ang pamilya ni Akan. Pinaiwan ng pamilya ni Akan. Tapos tinanong ng leadership ng Israel kay Lord, Lord, ano hong? Tapos tanungin mo ang mga yan. Aamin na mga yan. Obvious na. Hoy, kayo daw ang kumuha sa first fruit. Hindi nyo daw binigay kay Lord ang first fruit. Sabi ni Akan, sorry po.
Kami po natukso. Sorry po. Ay, nasaan? Nilagay ho namin sa ilalim ng aming tent. Ay siya, labasin na. At nagagalit si Lord, kinuha niyo raw ang kanya. Ay di, anong nangyari? Inilabas ho, ninaakan. Tapos, binabalik na, binibigay na. Ano ang naging instruction ni Lord sa leadership of Israel that time? Yang kanilang ninakaw na yan, ay sunugin nyo na. Di sinunog. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, sinunog yung ninakaw. At sabi ni Lord, pati yung pamilyang iyan, sunugin nyo na. Sabi mo nga sa katabi mo, pati yung nagnakaw. At tumahimik ang JA1 San Jose. Napalunok ng laway. Bakit nagkaalaman na gayon? Nag-inquire ang leadership of Israel kay Lord. Lord! Sa dami na naming nakalaban, lahat talo namin sa gera. Sinasamahan mo kami. Bakit itong kinalaban namin, yung AI? Oh, di ka kahit yung mga nagdodota, kadaling talunin ng AI. Kadaling talunin ng AI, Lord. Pero ba't natalo kami ng AI? Kahit pa gayon ano nga yung sunod? Yung insane? Naka-insane mode, kaya mo pa rin talunin ng AI. Mga nangiti-ngiti diyan, kilala ko kayo, alam ko nilalaro nyo. Oh. Ba't kami natalo, Lord? Kaunti-unti noon, natalo pa kami. Sabi ni Lord, kayo'y ipinatalo ko sadya. Bakit nyo naman kami pinatalo, Lord? Binigay naman namin sa inyong lahat ng inyong gusto. Ba't nyo kami pinatalo? Ninakawan nyo ako ng first fruit. Sabi mo nga sa katabi mo, hindi, wag yun. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, partner. Ipinapatalo pala ni Lord ang mga. O, yun na. Hindi ko na sasabihin. Alam nyo na. Ka naman nung isa. Kaya pala ako hindi na tumama sa waiting Lagi akong talo. Makapag-first fruit nga. Siya! Naglahok na. Okay. Ituloy natin. Ito ang naging kasalanan ni Akan at ng kanyang pamilya. Kaya ano nangyari? Siya'y namatay, ang kanyang pamilya, tas tinalo pa ng mas mahinang tribo ng Ai ang Israel that time. Nakarecover lang po sila nung isinauli na ang first fruit. Katindi. Ba't ko ito kinikwento sa inyo? Ganito po ang tingin ng Diyos sa unang bunga. Ganito po ang value sa paningin ni Lord ng first fruit. Ang first fruit ay Kanya. Sabihin mo, akalain ninyo yung term ni Lord sa leadership ng Israel, ninakawan. Katindi. At tatanggapin natin ang Kanyang blessing sa mga susunod pang bunga. Hintayin natin ang mga sunod, yun ang para sa atin. Kaya nga first fruit, kasi may second, may third, may fourth. Yung mga susunod, inyo na. Okay. Inaalala akong kwento Sabi ni Queen, sino po nakakakilala kay Queen? Yung aking panganay na anak. Sabi ni Queen, ako naman nakikinig lang, sila mag-ina magkausap Sabi niya, Mama, bakit po ang numbers walang katapusan? Di ako'y sumabat. Sabi ko, anak, depende sa nabilang yan. Di tatawanan. Dahil syempre nga naman, pag tumigil na yung nabilang, di tapos na. Miski pag 1 to 10 hanggang 10, di tapos na, hanggang 10 lamang. Pero, just a joke. Pero yes, a number, walang katapusan. Kasi siya ay diretsyong dagdag. What is my point? Honor God with your first. At yung second, yung third, yung fourth, yung fifth, yung sixth, at yung walang katapusang sunod-sunod pang mga blessing, iyo yun. Ano sabi ko? Iyo yun. Atin yun. Hintayin natin ang sunod, yun ang para sa atin. Minsan, kaya nagkakabutas ang kaaway na kuhanin, nakawin, wasakin ang ating mga sources kasi hindi natin kinikilalang biyaya lang ang lahat ng Diyos.
Kinikilala ko naman po sa paraang gusto ni Lord. Okay. Sabihin mo nga, partner, ako ay blessed. At ikaw ay blessed din. At excited ako sa magiging blessing mo pa. Bakit po natin ibinibigay kay Lord ang first fruit upang kilalanin na lahat na tinatanggap ay biyaya ng Diyos? Ano ba ibig sabihin ng first fruit? First fruits in Hebrew is bikurim. Everybody say bikurim. Ayan. And literally means promise to come. Everybody say promise, to come. Sino po ang naniniwala sa mga pangako ng Diyos sa iyong buhay? Sino po ang naniniwala na tatanggapin mo ang lahat na ipinangako ni Lord sa atin? Kaya, offering and honoring God with our first fruit ay pagsasabing, Lord, naniniwala po ako sa mga pangako mo. Naniniwala po ako na merong something to come para sa akin. Ang first ay iyo, pararangalan kita rito, at yung mga susunod, may pangako kang may darating, yun ang akin. Amen? Praise God. What else? Bakit kailangan magbigay ng first fruit? Upang maparangalan ang Diyos. Sabi po sa Kawikaan chapter 3 verse 9, parangalan mo ang Panginoon mula sa iyong kayamanan at ng mga unang bunga ng lahat mong ani. Everybody say, parangalan. What? Once more. Parangalan. Ayan. Ano ba pag sinabing parangalan? Pahalagahan, igalang, ituring na mas mataas at higit sa iba. Honor. Okay? At ang pagbibigay ng ating purse kay Lord ay pagpaparangal sa Diyos. Marunong po tayong magbigay ng honor sa tao. Alam natin kung paano magparanas ng special treatment sa kanila. Sa mga authorities, di ba? Laging kapag ka ini-introduce, hindi ka papayag na i-introduce mo ng basta gayon lamang. Lahat ng karugtong noon, lahat ng nasa unahan, at lahat ng nasa hulihan ng pangalan, binabanggit natin. Tama ba? Kapag in-introduce mo, halimbawa, this is honorable. Ganyan. Tapos ano bang nakalagay? PhD, MD, DBD, BCD, PHS. Di ba? Sabi mo na lahat ng nasa dulo. Kasi, alam mo kung paano magparangal ng tao. Oh, what else? Kung sino yung mga pangdangal na bisita, pinauuna mong kumain. Tama ba? Sila yung mga nasa presidential table. Kung ba't naman hindi lahat ng nakain di presidente, pero yun ay presidential table. Kung sino makakapagpaliwanag nun sa akin, usap tayo after service. Ano pa? Marunong tayong magparangal sa mga inintroduce sa atin, pinapalakpakan natin, di ba? Oh. Marunong tayong magparangal sa tao. Pero dapat ding marunong tayong magparangal sa Diyos. At bago mo parangalan ng iba, Diyos muna. Okay? Kaya nga kapag napalakpak tayo sige nga, the best nga palakpak para kay Lord. Yun. Make sure na yung palakpak natin kay Lord, para kay Lord ay walang katulad at the best. Bakit? Kasi baka mas malakas pa ang palakpak mo rin pag nakashoot yung ace player ng basketball ninyo ng inyong barangay. Lipote! Lipote! Woo! Woo! I love you, Kenneth! I love you! Woo! Siyempre, hindi naman si Nicole ganun. Sobra naman kayo. Oh. Tapos kay Lord, pag pumalakpak, di ba? Pero pagka nung natapos na yung rewind sa sinihan, woo! Palakpak, galing mo talaga, Marian! Oh, pero pag kay Lord, ang palakpak, lagi na lang rin pastor, nagpapalakpak rin pastor na rin, wala kapag tapos nung nag-closing prayer na si John Kenneth, palakpakan muna po natin si Lord. Sabi nung isa, palakpak na naman, patapos na. Diba? Make sure na ang palakpak mo kay Lord ay special. Iba. Mas malakas. Mas special.
Walang katulad. Hindi kagaya ng palakpak sa tao. Pwede ba yon? Pwede mo nga palakpakan uli si Lord? Ayan. Tama na, tama. Tama na po. Parangalan natin si Lord sa paraang gusto niya. Kanina, i-recognize si Lord na source ng lahat sa paraang gusto niya. This time, parangalan mo din ng Diyos sa paraang gusto niya. And it is written in Proverbs chapter 3 verse 9, parangalan daw natin si Lord mula sa ating kayamanan, mula sa mga unang bunga ng lahat nating ani. Okay. Tanong, ano po ang kauna-unahang kasalanan sa human history? Sino muna? Bago yung ano sino? Sino ang kauna-unahang nagkasala sa human history? Si Eva? Sigurado kayo? Sabi ng mga babae, si Adan. O, tamo, hanggang ngayon, yan talaga yung issue yan Issue yan talaga noon pa. Diba? Sino daw una nagkasala? Sabi ng mga babae, si Eva. Tapos maya-maya na-realize, parang yung pinagtalunan namin sa Sarah. Hindi, si Adan! Diba? Yung ahas. Actually, yung ahas, he's just doing his job. Hindi man ako natutuwa ha. Pero at least, consistent siya sa kanyang role. Diba? Ang Kristiyano, ano ang role? To know God and to make Him known. Tanong, consistent ba? Kaya pag minsan, hindi ko masasabing mas magaling pa pero parang gayon na rin. Dahil ang demonyo, consistent. Alam niya, role niya, at patuloy niyang ginagawa. How about us? Tuloy. Sino nga ang unang nagkasala? Hindi po ito issue na kung sino ang laging unang nagkakasala, lalaki o babae, hindi. Si Adan at si Eva pinag-uusapan natin dito, huwag kayo masyadong affected. Okay. May sasabihin ako sa inyo. Si Eva po, makinig. Si Eva po ay na-deceive. Siya po'y nalinlang. Ito ang aming topic sa life group Si Adan, hindi siya na-deceive. Pinili niya talaga ng magkasala. Dahil alam niya na nung si Eva ay nalinlang ng ahas, alam niyang si Eva, paaalisin na ni Lord sa Garden of Eden. At ayaw na ni Adan na mawawala si Eva. Nung nakita ni Adan si Eva, hawak ang pinagbabawal na bunga at may kagat. At sabi ni Eva, wanna try? With electric pan effect. Alam niyo yung electric pan effect? Yung gumaganon yung buhok? And slow-mo effect. Alam niyo yung slow-mo effect? Sino yung, nung nakilala mo yung one and only mo ay may slow-mo effect? Ay, tunay. Tunay po yun. Nung una ko nakita si Pastora, may slow-mo effect at may electric pan effect. Tunay yun. And that time, malamang, baka, yun ang nakita ni Adan. Wanna try? At nung nakita ni Adan, may kagat na yung bunga. Please lang, hindi apple. Napakahabang panahon na nagdurusa ng apple. Hindi po apple yun. Nagkaroon ng slow-mo effect. At ang sabi ni Adan, kinagat niya. Mawawala na si Eva. At nung nakita niya, alam na ni Adan ang consequence na mangyayari sa ginawa ni Eva. Nag-play bigla ang kantang ito sa isip ni Adan. Kung mawawala ka, hindi ko makakaya harapin ang bukas ng nag-iisa. Tapos, ano sunod? Kung ako'y iwan mo. Ano sunod? Sasama na ako. Inunahan naman ako Sasama na ako!
kinagat ni Adan ang ahas. Ang bunga. Aray ko. Si Eva deceived. Si Adan, sinadya. Deliberate. O, sino una nagkasala? Yung bunga. Yung bunga kasi pakalat-kalat. Aray ko. Sabihin mo sa katabi mo, yung bunga kasi pakalat-kalat. Aray ko. Si Adan. Oh, hindi to applicable sa relasyon ninyo, ha? Kinukurit na ng babae. Oo, ikaw talaga una nagkasala. Hindi applicable yan. Aray ko. Ang unang kasalanan sa human history ay Adam's transgression. Okay, alam niyo na ang una, ha? Oh, mayroon na kayong maipangyabang sa inyo, ha? Oh, alam mo, sinong una nagkasala? Alam ko na mga plano niyo. Yung iba excited nang pumasok. Oh, sino una nagkasala? Okay, pangalawang tanong. Kung ang unang kasalanan sa human history ay Adam's transgression, ano naman ang pandalawang kasalanan? Pastor, ano ba naman yan? Sari-sari naman yung mga tinatanong ninyo. Masarap ditong maganda mapag-usapan. Ano ang pangalawang kasalanan ng human history? Fall of man. Sabi ni Ella, pagpatay. Bakit? Sinong nagpatayan? Wala pang death squad doon noon ni Duterte. Pagpatay, sinong nagpatayan? Pinatay ni Cain si Abel. Oh. Oh, kayo. Hintayin nyo na lang ang tamang sagot. Sige. Ang pandalawa pong kasalanan sa human history ay ito. Actually, third yan, anak. Ang third na kasalanan ay murder when Cain murdered his twin brother Abel. Ang pangalawa pong kasalanan ay ito. Ang pag-refuse na parangalan ang Diyos sa unang bunga. Sabi mo sa katabi mo, oo, kasalanan pala. Matindi pala kasalanan. Oh, Genesis chapter 4 verses 1 and 2. Sa paglipas ng panahon, oh, ba't na 3 na agad yan? 3 nag-agad talaga? Okay. Oh, sige na. Sa verses 1 and 2, dinescribe po doon na nagkaroon ng anak si Adan at si Eva, ang pangalan po ay Cain at Abel. Si Abel po ay tagapag-alaga ng tupa, si Cain po ay nagbubungkal ng lupa. And on verse 3, sabi po riyan, basahin nyo nga, tulungan nyo po ako, 1, 2, 3, basa. Sa paglipas ng panahon, ay nagdala si Cain ng isang handog sa Panginoon mula sa mga bunga ng lupa. Verse 4, nagdala rin si Abel ng panganay, o basa, panganay ng kanyang kawan, ang taba ng mga iyon, at pinahalagahan ng Panginoon si Abel at ang kanyang handog. O, tigil lang muna. Bakit hindi pinahalagahan ang kay Cain? Balik, verse 3. Sa paglipas ng panahon ay nagdala si Cain ng isang handog sa Panginoon mula sa mga bunga ng lupa. Anong description ng offering ni Cain? Ha? Anong description? Bunga. Wala na. O, verse 4. Anong description naman ng inoffer ni Abel? Nagdala rin si Abel ng panganay. Everybody say panganay. Panganay ng kaniyang kawan. Tapos ano pa? Ang taba ng mga iyon. Ano ibig sabihin yan? Panganay is first. Taba is the best portion. Sino ho rito mahilig sa taba? Bakit mahilig sa taba? Masarap. Best portion. Yung iba naman ayaw ng taba. Okay? Pero,
Ang ibig sabihin po niyan is the best portion. So ibig sabihin, ang inoffer po ni Abel is the first and the best. Kaya yan ay first fruit. At anong nangyari? Pinahalagahan ng Panginoon si Abel at ang kanyang handog. Verse 5, subalit hindi niya pinahalagahan si Cain at ang kanyang handog. Alam mo, ito nakita ko ang pagpapahalaga ng Diyos ay may kinalaman sa iyong handog. May kinalaman. Somehow, hindi mo maiihiwalay. Okay? Ilagay muna natin sa relasyong tao. Sino sa tingin mo ang mas papaboran mo at mas tutulungan mo rin at mas babaitan mo rin? Yung generous at mabait sa iyo o yung ang kunat-kunat at kadamot-damot naman para sa iyo? Mas generous ka sa generous din sa iyo. 'Di ba? Mas maluwag sa loob mo at mas masaya kang binebless, tinutulungan at magiging mabuti sa mga mabuti rin sa atin. Ang pagpapahalaga ni Lord ay may malaking kinalaman sa iyong handog. Subalit, verse 5, hindi niya pinahalagahan si Cain at ang kanyang handog. Bakit? Kasi may katangian ng handog upang magbigay karangalan sa Diyos. First and best, ang ini-offer ni Abel kay Lord, kaya naparangalan si Lord. Samantalang ang inoffer ni Cain, walang description, ni hindi man lamang una, hindi na nga una, hindi pa the best. Okay naman sana kung, Lord, ari po hindi una, pero mas the best ho ari kaysa dun sa una, kaya ari ho ang inoffer ko sa inyo. Somehow, diba? Nakakapagparangal yun. Pero yung hindi na nga first, hindi pa the best. Ano yan? Leftover. Nakakapagbigay parangal ba yan? Yung pupunta ka sa bahay ni Mayor Ben at sasabihin mo, Mayor Ben, gusto ko pong i-recognize ang inyong contribution sa bayan ng San Jose at ako po ay nagpapasalamat sa Lord sa buhay nyo. Kaya bilang pag-recognize po ng lahat ng efforts ninyo para sa ating bayan, ito po ang aming salad. Ito po ay last year ginawa. Napakatigas po nito kahit rin balibang ninyo rin hindi basta mababasag. Para po sa inyo. Tira ho noong Pasko. Inyo na po are. At masikip na ho ang freezer. Wala na ho mapaglagyan. Matutuwa kaya si Mayor sa iyo? Lasa ko'y hindi. Hindi mapaparangalan. Maiinsulto. Marunong tayong magparangal sa tao. Problema, di tayo marunong magparangal sa Diyos. When we want to honor men, we know how to honor them by giving them the best. But when we want to honor the Lord, di tayo marunong. Pinipilit natin siyang parangalan sa paraang gusto natin. At hindi sa paraang gusto niya at deserve niya. Pinahalagahan si Abel at ang kanyang handog. Di pinahalagahan si Cain at ang kanyang handog. Bakit nakatali ang pagpapahalaga ng Diyos sa tao sa kanyang handog? Kasi nakikita po ang ating puso sa ating handog. Okay, in Hebrews 11:4, sa pananampalataya si Abel ay nag-alay sa Diyos ng higit na dakilang handog kaysa kay Cain. Even in Hebrews, dinescribe po ng author dito na mas dakila ang offering ni Abel kaysa kay Cain. Again, nakikita po ang ating puso sa ating handog. Halimbawa si Pasnix, may manliligaw. Yan, diyan kayo magaling. Tanyo, gising na agad uli kayo. Kinukuha ko lang naman na attention nyo at kay tulala na. Oh. Pag mga garning usapay talaga na, halimbawa si Pasnix may manliligaw. Hindi niya kasi masyadong type. Kasi iba ang gusto niya. Sabi naman nung nanliligaw, saan-saan ka pa tumitingin, nandito lang naman ako. Hindi ta rin talaga type ni Pasnix. Iba ang type ni Pasnix. Kasi yung nanliligaw kay Pasnix, moreno.
Yung type ni Pasnix maputi. Oo. At saka talagang pogi. Ang mga kahawigan ay yung mga 500,000 ng PF for 2 hours. Ay, hindi ninyo alam, trending yun. Yain na. Mas magaling na hindi nyo alam. Wala kayong idea. Tapos, biglang dumating yung crush ni Pasnix. May dalang chocolates and roses. At ibinigay kay Pasnix. Kilig na kilig ang life group ni Pasnix. Hindi magkaintindihan. Hindi magkaintindihan. Paano yung hindi magkaintindihan? Paano yun? Oh, ito na. Si Pasnix naman, well-trained ng life group leader. Walang kakilig-kilig na ipinapakita. Pero sa loob, sasabog na. Anong meron? Tinanong yung nagbibigay. Sabi naman nung crush ni Pasnix, may nagbigay sa akin estudyante, may nagbigay sa akin na, may nagbigay sa akin sa trabaho. Dahil, basta, hindi ko na ikukwento, long story. Tapos, hindi man ako mahilig sa chocolates. Wala rin naman ako pagdadala ng flowers. Iyon na. Sabihin mo nga, At humupa rin ang kilig sa loob ni Pasnix. Bakit? Kasi hindi naman pala talaga ibibigay na intentional, hindi binili, walang effort. Parang wala lang, siya lang ang nakita, kaya inebo. At maya-maya ay lumapit din yung nanliligaw. Yan na. Itutuloy ang kwento next Sunday. Yan, tanyo. Bantay na bantay kayo. Ituloy natin ang topic. Ito sa babait. Okay. Paalala nyo sa akin, itutuloy natin next Sunday, ha? Okay. Itutuloy ko yung tinuturo ko. Okay. Bakit parang nawala ng gana noong nalaman na hindi naman pala talaga intentional na ibibigay? Parang bigay laang din. Kasi nakikita ang ating puso sa ating handog. Kung yun ay talagang, para sa iyo, binili ko yan, talagang ako'y bumaba pa kahit traffic, iniwan ko sasakyan sa alanganin, maibili lang kita nito, dahil alam kong gusto mo to. Grabe yun, di ba? Ang handog ni Abel, kita ang tayo ng puso, gustong parangalan ang binibigyan. Ano nga uli ang handog ni Abel? Panganay, first. Taba ng tupa, the best portion. First and best. Kitang-kita gustong parangalan ang binibigyan. Ang handog ni Cain, hindi ibinigay ang first at best. Ipinapakita lamang nito na wala siyang balak na parangalan ang binibigyan niya, makakomply nga lang, makapagbigay nga laang. Okay? Ang reaction mo tuwing napapag-usapan ng first fruit ay anino ng tayo ng puso mo sa Diyos. Kaya kapag napag-usapan, ibibigay ang first fruit. Pag excited ka, yan ang anino ng tayo ng puso mo kay Lord kasi excited akong parangalan si Lord. Pero kapag ang tayo ng puso, kapag naririnig ay ibibigay ang first fruit. Hindi pa malinaw sa iyo kung sino ang pagbibigyan. Hindi pa. Kung may reason ka kung bakit exempted ka dito, may reasons ka pa at di ka maubusan ng dahilan, may issue ka talaga pa rin sa relationship mo kay Lord. Ala, pastor, ay under grace na tayo, not under law. Yan yung Old Testament, yan ay law. Yan first fruit ay law. Under grace na tayo. Kung under grace na tayo, ano ba ang nakalagay sa Book of Acts? The early Christians sold all their properties and give it to the church. Pastor, Old Testament yan. New Testament na tayo. Sa New Testament nga, hindi nga first fruit. Lahatan.
Ang mga unang Kristiyano, pinagbibili nila ang kanilang mga ari-arian at ibinibigay sa mga kapatiran. Oh. Nung narinig mong gayon ang sa New Testament, ay sige po, Old Testament na tayo. Old Testament. Mahirap. Kapulong. Oh. At saka kung New Testament, sabi ni John the Baptist, 50%. Oo, malaki. Sabi kasi, pag may dalawa kang balabal, ibigay mo ang isa. O, anong tawag doon? 50% yun. Sabi ni Jesus, ang pinakadakila ay yung nagbigay ng isang kusing. O, pwede naman palang isang kusing eh. Kasi yun ang lahat-lahat na sa kanya. Anak ko po, lalo mahirap yun, lahat-lahat pala. Pastor, sabi po ni Paul sa New Testament, ay nagbibigay ng ayon sa itinakda ng puso at hindi napipilitan. Okay? Hindi po sinabi riyan na yan ay first fruit. Yan po ay attitude towards giving, not amount. Kaya nga kung magbibigay daw tayo, yung hindi napipilitan. Malimit kung may problema sa pagbibigay, puso ang may problema. Hindi ito issue ng pera. Honoring God with our first fruit, ito ay kung gusto mong parangalan ng Diyos o hindi. Ang first fruit po ay binibigay with the intention na parangalan si Lord. Pag naramdaman ng Diyos na pinararangalan siya, pahahalagahan ka din niya. Nakita naman natin, pinahalagahan ng Diyos si Abel at ang kanyang handog. Dahil naramdaman ni Lord na pinapahalagahan siya ni Abel sa kanyang handog, pinahalagahan din ng Diyos si Abel. Okay? Sino po rito ang gusto mong maranasan ng pagpapahalaga ng Diyos sa buhay mo? Praise God. Palakpakan natin si Lord. Paano mararanasan ang pagpapahalaga ng Diyos? Paramdam mo rin sa Kanya ang pagpapahalaga mo. Through your first fruit. Number 3. Bakit natin ibibigay ang ating first fruit? Upang mapagpala ang susunod na ani. Kaya po yan unang bunga kasi may second, may third. At ang pagbibigay ng una ay pagpapala sa susunod. Basahin po natin yung verse, Kawikaan chapter 3 verse 9. Tulungan niyo po ako magbasa. 1, 2, 3. Basa. Parangalan mo ang Panginoon mula sa iyong kayamanan at ng mga unang bunga ng lahat mong ani. Sa gayoy, mapupuno ng sagana ang iyong imbakan at aapawan ng bagong alak ang iyong mga sisidlan. Wow! Ang iba po ay puno lang. Pero ito pong blessing na sinasabi ni Lord as we honor Him with our first fruit, puno ng sagana. Sabihin mo nga, puno lang. Yung iba puno lang, sakto yon, puno, sakto. Pero ano ang description ni Lord sa blessing na mararanasan ng mga pararangalan siya ng unang bunga? Puno ng sagana. Ibig sabihin, hindi eksakto. Ibig sabihin, may savings pa. Ibig sabihin, more than enough. Ibig sabihin, may surplus. Sabihin mo nga sa katabi mo, partner, labis. Sa kabila naman, sabihin mo, sobra. Baka kaya wala nang sumunod na ani, o baka kaya yung sumunod na ani ay lugi na, ay dahil hindi na parangalan ng Diyos sa unang bunga. O baka kaya laging may nagtatangkang kumuha ng blessing. Tuwan-tuwa ka, magsuswelduhan na, malapit na swelduhan. Tapos lumapit ang anak mo, Mami, bakit? Para pong ako'y nilalagnat. Ano ba naman yan, anak? Magsuswelduhan, talaga naman ang timing mo, grabe naman. Parang ako po masama ang pakiramdam, parang ako po dadalhin sa ospital. Lalaki po ang bill natin. Ano ba naman anak yan? Laging may nagtatangkang kumuha. Bakit? Walang blessing yung mga susunod na ani. Kasi hindi na parangalan ng Diyos sa unang bunga. Dahil baka ang unang bunga ay kinain din. Pinagbibigay po tayo kasi ito ang principle para may kasunod pa. Okay? Ang ganda po nung isang
Nilagay ko riyan eh. Wait lang. Sabi po sa Romans chapter 11 verse 16. Yan. Pwede bang tulungan niyo uli ako magbasa? 1, 2, 3, basa. For if the first fruit is holy, the lamb is also holy. And if the root is holy, so are the branches. Ano ibig sabihin yan? Paano ba nagiging holy ang isang bagay kapag ito'y itinalaga na natin sa Diyos? Kapag ibinigay na natin sa Diyos, kapag isinet apart natin for God, kapag may exclusive claim and right na si Lord dyan, yan ay holy na. Okay? At ang first fruit po, kapag ibinigay mo na kay Lord, itinalaga mo na kay Lord, yan ay holy. At ano po ang sabi ng verse na binasa natin? Kapag ang unang bunga ay holy, the lamb is also holy. Ano ibig sabihin niyan? Yung susunod. Kapag ang ugat o pinagsimulan, no, yung una ay holy, so are the branches or the remaining or the other parts is also holy. Ano ibig sabihin? Kapag in-honor natin si Lord with our first fruit, that first fruit will become holy. Tama? And so are the next harvest. And so are the next fruits. If the first fruit is holy, so as the second fruit, the third fruit, the third fruit. Ito ang maganda. Di ba sabi ko sa inyo, kailan nagiging holy ang isang bagay? Kapag may exclusive claim na si Lord. Kanya na. Okay. Ang sabi ng verse, pag holy ang first fruit, holy ang second fruit, holy ang third fruit, holy ang lahat, ang remaining, the rest is holy. Ang holy ay may exclusive right si Lord. Ano ibig sabihin? Ang mga susunod mong ani ay holy. Ang mga susunod mong ani may exclusive right si Lord. Kanya. Sa tingin mo, alin ang iingatan ng Diyos? Yung Kanya o yung hindi Kanya? Yung Kanya. Kaya church, believe. Ito ang ibig sabihin yan. As we honor the Lord with our first fruit, the Lord will not just bless the next harvest, the Lord will protect your blessing. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, the Lord will protect your blessing. Hindi siya mananakaw ng kaaway. Walang magkakasakit sa pamilya. Walang biglaang gastos. Walang emergencies. In Jesus' name. Bakit? Yan ay pangako ng Diyos. Because when the first fruit is holy, then the rest of the blessings ay holy. Kay Lord. Kay Lord. Palakpakan nga natin si Lord. At sabi nga po ni C.S. Lewis, when first things are put first, second things are not suppressed, but increase. Wow! Kapag daw yung mga unang bagay ay nailagay sa nauna, yun daw mga susunod ay hindi masisiksik, kundi mag-i-increase, lalago pa, dadami pa, sasagana. Amen? Kanino yun? Kanino ho yun? Amen. And lastly, number 4, bakit tayo nagbibigay ng first fruit? Upang manatili ang pagpapala sa inyong sambahayan. Sabihin mo nga, manatili ang blessing sa aming pamilya. Yung ikaw ay mabless, that's a very good thing. Sino nagsasabi rito na pag na-bless ang pamilya mo ay napakasaya? Pero ibang usapan, yung mabless ang pamilya mo, and then that blessing will stay. Yung tipong, ikaw ay naka-receive ng blessing, masagana kayong pamilya ninyo. Kaya lang nauubos. Dumadaan lang. Sino nakaranas na gayon? Nadaan lang ang blessing. Pero once we honor the Lord with our first fruit, church, ito ang promise ni Lord. His blessings will stay. Will stay. Titigil. Mananahan. Hindi nadaan lamang, kundi tatambay. Sino rito yung natutuwang maraming tambay sa inyo? Ha? Natutuwa talaga kayo? Yung gabi-gabi na lang, kaya pati ikaw ay napupuyat, daming tambay doon sa inyo. Ang anak mo kasi lagi na lang hinakot lahat ng katambayan sa buong barangay.
friendly po kasi ang anak ko. Oo nga, pero pili-pili din naman. Tunay naman mga tropay puro nocturnal eh. Anong nocturnal? Yung gising sa gabi. Hindi nakakatuwa. Depende sa tambay. Sino naman po yung natutuwa sa inyo na ang natambay sa inyo, yung mga grupo ni na Pasnix, yung mga grupo ni na Ingrid, ni na Ella, yan. Natutuwa kang natambay sa tramo, si na Pasnix. Yan. Natutuwa ka, ano, na yun ang mga tambay sa inyo. Yung mga ganyan natambay, yun ang masarap patambayin. So, natutuwa ka sa natambay sa inyo, depende sa kung sinong tambay. Yan sasabihin ako sa inyo. When you honor the Lord with your first fruit, ang promise ni Lord, ang blessing niya, hindi nadaan sa pamilya. Hindi lang nadaan. Tatambay. Titigil. Hindi magbabakasyon. Sino yung nakakaranas na ang blessing parang nagbabakasyon lang sa amin? Bakit ang sweldo ko parang bakasyonista lang? 1 week lang. Diba? Oh, hindi. Alam nyo, when we honor the Lord with our first fruit, ang blessing ay mag-a-apply ng resident visa sa bahay mo. Okay? Hindi turista. Hindi transient. Residente. Sabihin mo nga, blessing! Blessing! Iniimbitahan kita. Tambay sa amin. Hanggat gusto mo. Sabi po sa Ezekiel 44:30. Tulungan niyo ako magbasa para nakikita niyo rin, nababasa niyo, naririnig niyo. 1, 2, 3, basa. The best of all first fruit and all your special gifts will be given to the priests. You are to give them the first portion so that a blessing may rest on your household. Woo! Kinikilabutan ako. Those who will honor the Lord with their first fruit. Ito ang promise ni Lord. The blessing may rest on your household. Titigil. Hindi come and go. Hindi nadaan lamang. Hindi seasonal. Tagain nyo talaga ang blessing. Nakatigil. Nananatili. Anong ibig sabihin niyan? Sino ho yung mga naka-witness na ng ganitong kwento ng pamilya? Ang yaman ng lulo. Medyo mayaman na lang yung anak. Tas yung mga paapo, pahirap na ng pahirap. Hoy, alam nyo, yung pamilyang niya ay mayaman, ba't hugayan siya ngayon? Hindi na, ewan, basta yung mayayaman ng pamilya niyan, ang anak niyan, hindi ko alam kung ba't kayo nagkagayan. Sino nakaka-witness ng gayaw, nakakita ng gayaw, o baka ikaw mismo, ganyan ang naranasan nyo. Church, believe in the promise of the Lord. As you honor God with your first fruit, the Lord will let His blessings stay in your family. Ito yung sinasabi ng kanta. And the Lord will bless you and your family and your children and their children and their children's and their children's. Masarap yung mabless. Pero ibang usapan yung hanggang sa kaapu-apuhan mo, bless pa din. Alam mo ba na when you honor the Lord with your first fruit, hindi lang ikaw ang mapapagpala. Because the Lord will let His blessing stay in your household. Ultimong sa kaapu-apuhan ng Tatay Doming ay bless. Ultimong sa kaapu-apuhan ni Brother Joseph ay bless. Ultimong sa kaapu-apuhan ng mga inay baby ay bless. Nasa langit ka na, pinagmamasdan mo mga kaapu-apuhan mo, bless. At sasabihin ng Diyos sa iyo, anak, alam mo, resulta pa rin yan noong pinarangalan mo ko sa una mong bunga. Grabe ito. The blessing will rest on your household. Wow! The blessing will rest on your household. Sino po nakakita ng aking story? Sino po nakakita na My Day? Sinong pinusuan na? Alam nyo?
Pag inuna mo ang Diyos, priority ka ni Lord. Uunahin ni Lord ang blessing mo. Uunahin ni Lord ang para sa iyo. Unahin natin ang para sa Diyos, uunahin ng Diyos ang para sa iyo. Sinong excited? Come on, let's stand up. May I invite everyone to stand up, please? Kahit po, yung mga nasa live, I am encouraging you, participate dito, lalo na sa portion na ito. Kung hindi pa dumadating ang first fruit mo, this is the right time for you to ask God, Lord, pahingi pong pang first fruit. Sino ngayon narinig mo, nalalaman mo ang mga pangako ng Diyos sa mga magpaparangal sa Kanya ng unang bunga? Lalo na yung last antindi, grabe. If we want to experience that, let's honor the Lord with our first fruit. Napakahirap po, honestly, para sa akin ituro ito. Kasi parang napaka-self-serving. Pero there's no other way for us to be blessed at maranasan ang mga pangakong ni Lord na napag-usapan natin kung hindi ko ito i-share. Sabi nga ni Rebito, ang pastor na nagtuturo about this ay pastor na hindi madamot. This is my heart's desire. Ang heart's desire ko ay yung maka-breakthrough ang lahat financially. Ang heart's desire ko, ma-bless ang lahat. Beyond sa kung ano yung nararanasan mo ngayon. Baka sabihin mo kasi, hindi, bless naman na po ako. Lampas pa riyan. Dahil naniniwala akong mas higit pa riyan ang gusto iparanas ng Diyos sa iyo. For God, for Jesus came to give us life and have it abundantly. That is why, ganito katindi yung aking desire to share you this word, this message, for you to be blessed. And not only you, but also your children and their children and their children and their children. So kung wala pa, hindi pa dumadating ang first fruit, come on, I want you to close your eyes. I want you to talk to God right now. Lord, you ask God, nabigyan ka na ng pang first fruit mo. Ngayon naman, alam mo, kung ikaw naman yung alam mo, dumating na yung first fruit mo, ask God the courage, ask God the strength, ask God yung kakayanan na maparangalan mo siya ng iyong unang bunga. Hindi ito madali, ito'y biyaya. Pero believe me, as we do this, as we honor the Lord with our first fruit, God will honor you, God will bless you. Kita mo, narinig mo, nalaman mo na ngayon ang mararanasan ng mga pinaparangalan ng Diyos na kanilang unang bunga. So kung di pa dumadating si first fruit, ask God, come on. Kung dumating na, ask God for the strength, the courage, the faith, para maipagkaloob mo ito kay Lord. At naniniwala akong as you pray today, lalagyan ka ng Diyos ngayon sa puso mo ng kalakasan, ng kapayapaan, ng katapangan, na panampalatayaan ng kanyang mga salita. Lumakad sa kanyang mga pangako at manampalataya na gagawin niya nga ito sa buhay mo. And for those na naibigay na ang kanilang first fruit, for those na ngayon I decided na once dumating ang pang-first fruit ko, ipagkakaloob ko ito kay Lord. Or yung mga dumating na ang first fruit mo, hindi mo nadala ngayon, pero decided ka na ngayon to honor God with your first fruit. Let me declare to you the blessings of those who will honor God with their first fruit. Lord, in the name of Jesus, Abba Father, in the name of our Lord Jesus, kita nyo po ang inyong mga anak, kita nyo po ang aming mga puso. We want to honor you sa paraang gusto mo. We want na paparangalan ka sa paraang gusto mo. We want to honor you with our first fruits. And this time, Lord, naniniwala po kaming desire pa lamang, decision pa lamang, ino-honor mo na. Kita mo na. And actually, yung iba nga, pinaaani mo na. I am declaring
na lahat ng pararangalan ka, Lord, ng kanilang mga unang bunga ay makakaranas ng pagpapalang masagana in Jesus' name all year round. Ngayong buong 2024, they will experience rapid harvest in Jesus' name. Lord, I am declaring also to those who will honor you with their first fruit, na pag-uumapawin niyo po ng masagana ang lahat ng kanilang lalagyan. Ito man ay cabinet, ito man ay anumang lalagyan, may wallet, ito man ay bank account. Lord, I am declaring bountiful harvest. I am declaring masagana at punong-punong masagana in Jesus' name. I am also declaring overflow. As you promise that those who will honor you with their first fruit, pararanasin mo ng nag-uumapaw na blessing in Jesus' name. And lastly, Lord, I am declaring to those who will honor you with their first fruit, that your blessing will stay in their household in Jesus' name. Lord, magiging super blessed po ang bawat pamilya nang magpaparangal sa iyo ng kanilang unang bunga. And their children's, and their children's, and their children's, hanggang sa kaapu-apuhan ay magiging super blessed, because your blessing will stay in their household in Jesus' name. Thank you, Lord, because you also promise that if the first fruit is holy, so the remaining and the rest will be holy. Lord, ang inyong pong blessing, ang inyong favor, ang inyong pag-iingat, ang mararanasan ng bawat isa sa kanilang mga blessing ay iingatan mo, pagpapalain mo, palalaguin mo palalo in Jesus' name. Thank you, Lord God. At higit sa lahat, Lord, we pray na as we honor you with our first fruits, maparangalan ka. Maparangalan ka. Ang mga pagpapalat benepisyo po ng pagpa-first fruit ay secondary na lamang. We want to honor you, Lord. That's why we want to give you the first and the best. Kasi ikaw ang the first at ikaw ang the best sa aming mga buhay. Salamat po, Ama. Salamat po, Ama. Thank you so much, Lord. And as we give and as we honor you with our first fruit, wala pong ibang maparangalan kundi ikaw pa rin, Lord. Dahil ang lahat naman ng iyo'y galing din sa iyo, maparangalan ka. Ikaw ang bida, ikaw ang the best, ikaw ang first. You deserve the first and the best. Thank you so much, Lord. Receive all the honor and all the praises. Ito po ang aming prayer in Jesus' name. Everybody shout and say, Amen. Praise God. At bago po tayo maupo, lumapit ka sa 7 tao at sabihin mo, and the Lord will let His blessing stay in your household, to your family, to your children, and their children, and their children, and their children. Come on, sabihin mo, the Lord will let His blessing stay in your household, to your family, to your children, and their children, and their children, and their children. God bless you.